Sa kwento namang ito, di umano'y may batong natagpuan sa isang ilog na animoy may diamante sa loob ng bato. Kaya tumungo aming team at lumipad patungo dun sa lugar na kung saan natagpuan. Grabe nangyari dito. Alam niyo mga first timers, itong lugar na to, ito yung pinuntahan lang natin like a month ago. Ito yung Bukal River. Kung saan kami pumunta dito, kasama ko sila sa Dick at saka si Prisha. Dito kami kumain nun. Punong-puno yan ng mga cottages. Tapos ngayon washed out. Nakita nyo yung division, yung kulay green tsaka brown. Ganun kalalim yung tubig dito. So ibig sabihin, apaw-apaw, lagpas pa halos dyan sa outpost na yan. Ang sakit sa loob. Grabe itong dinanas nila dito. Wala na kasi kami maisip na pwedeng sugalan para puntahan kung saan kami pwede tumuloy. Pero kasi nagkataon lang na itong Puning River na to ay madadaanan. Sabi ko, why not puntahan natin, subukan natin, kaysa abutin tayo ng dilim na hindi natin sure kung saan tayo matutulog. Basta ang habol namin, may matulugan, may maliliguan. So dito kami nag-end up. Mukhang okay naman na. Nakausap na nila Last Dick tsaka ni Prisha, si nanay doon, na yung nakausap din namin dati na baka pwedeng tumuloy. Hindi naman sila nagpapa-overnight dito, pero nagkataon lang to talaga na dahil nasira yung mga ari-arian nila dito. In some point, makakatulong tayo sa family niya, kay nanay. Para ano po yun? Para nagkaroon po ng hati po yung lupa doon, no? Oo. Lumabas yung mga bato-bato? Ikaw, umakit yung tubig doon, no? Sa may makawan na yun. Umakit yung tubig doon. Tibag yan, ha? Inakiyat pa. Saan nating patagid lang itong lupa na ito para makatulog tayo ng straight ang likod. Okay. Tayo na natin yung tent natin. Yan, habang nagluluto si Ken doon, tignan nyo yung sunset. Sarap na. Yung goal natin talaga dito, wala naman, kundi yung magpahinga lang dito. Yung mga ganitong lakad naman kasi talaga, ang habol lang talaga natin dito is yung katahimikan at kapayapaan ng isipan. Hindi masyadong maingay, di ba? More on nature lang ng mga tunog ang marinig natin dito. So, dito kami mag-spend ng magdamag. Hindi pa namin alam kung baka mag-extend kami. Depende. Yung hapon namin doon, nire-ready lang ni Biyahe with Ken. Meron kami dalang maraming hotdog tsaka mga hito. Yun yung iniihaw ngayon para sa hapon namin.
what's left of last night behind. Go bro. Daya flashlight. Sa kwento namang ito, di umano'y may batong natagpuan sa isang ilog na animoy may diamante sa loob ng bato. Kaya tumungo aming team at lumipad patungo dun sa lugar na kung saan napulot ng isang ale ang isang bato. Ngayon na nga na may animoy diamante nakaloob sa batong ito. Ito, pang ano kayo talagang content no? Sama ang isang paranormal expert. Nagtungo ang aming team, ilog na ito. Kung sino man kayo dyan, magparamdam kayo sa akin. Hindi ako pumunta dito para makipag-away. Andito lang ako para makipag-usap. Ito, may tinuturo ang aking maywagang stick. Anong nararamdaman mo? Masakit. Masakit iniwan. Di ko kaya bumitaw, ibigay, masasaktan dahil mga ako'y walang iwanan. Asan sila? Lumabas na sila lahat. Good morning, first timers. Grabe. Ang sarap ng tulog namin. Sarap ng tulog namin. Asan si Ken? Tsaka si Lassie. Nag-ikot-ikot na yan. Grabe ang aga namin natulog. Parang alas 9 lang yata. Tulog na kami. Sana ba yung relog ko? Alas 7. Hindi normal nagising ko to. Tsaka hindi normal natulog ko yung alas 9. Madalas kasi natutulog ako sa bahay. Alas 12, alauna. Nag-alas 2, madaling araw. Gigising ng alas 8, alas 9. Kagabi, alas 9, tulog na. Tapos ngayon, mag-alas 7, gigising. Sarap talaga dito. Ayun na si Ken. Good morning, bro! Good morning. Sarap tulog. Ikaw, kumusta tulog mo? Bites, Brad. Pwede ka! Hindi ka nakatulog? Masyado. Pakala ko sa labas ka natulog. Umambon nga kagabi. Parang narinig ko kasi pumapatak-patak, bro. Si King of Crabs, nasaan? Exploring. Exploring the seashore.
Seashore. Seashore. River shore. The river shore. Ito time lapse. Ano ang gagawin natin? Papaapoy tayo. Kailangan natin magkape. Sa bawat biyahe natin, lalo na malalayo at nagmumotor tayo, hindi natin may iwasan na yung helmet natin ay may amoy pawis. Lalo na kapag hindi tayo nagsusot ng balaklava. Kahit nga may balaklava, nangangamoy pawis pa rin, di ba? Tulad ko, yung pawis ko maasim talaga. Pero buti na lang, meron tayo ditong Kobe Helmet Disinfecting Foam na dala-dala sa bawat biyahe natin, na anytime na kapag nararating natin yung destination natin at tirik yung araw tulad ng ganito, pwede nating spray to, as in spray lang dito sa helmet na to. Sampalan ko kayo. Yan o, medyo maasim. Gagawin natin, alog-alog lang muna natin syempre. Tapos sprayan natin yung sa loob. Yan. Sprayan natin yan. Konti lang para hindi masyadong mabasa. Pero kasi absorbent naman yan. Mabilis naman mag-evaporate yung Kobe disinfecting foam na yan. So ang gagawin natin, papaarawan lang natin tong helmet natin. Para mamaya pag umalis tayo, ready to go na tayo. Mabango na ulit yung helmet natin. At syempre malinis. Pag mabaho, may germs, kaya nga bumabaho eh. Kapag mabango, it means malinis na. Kaya mas okay na may dala-dala tayo laging Kobe disinfecting foam sa mga U-box natin, para every time na nahihinto na tayo doon sa mga destinations natin, spray din ng mga helmet natin para malinis yung helmet natin, mabango, at syempre hindi maasim. Kobe Helmet Disinfecting Foam. Solid. Patawid na tayo ngayon sa yung tinatawag na Bagong Lagoon dito sa Bukal River. Go, dropping sandals, come on! I am waiting for a show to begin. I am hoping for a draw, not for a win. But this might be a no-show, a tower throw, a no-go. You are as always notoriously late. Disarm me with your smile. Say you're sorry I had to wait. Lalim? O sila sadik ang kailangan natin dyan sa malalim. Hindi natin kaya yan eh. Dati, wala to. Kasi hindi yan yung ilog na yan. Pag akit mo dito, lupain yan.
Kasi ang totoong dahilan kung bakit tinawag na bukal itong lugar na to is ito. Pero ngayon, dulot nung malakas na tubig, kasi syempre di ba ilog to, nasa Doña Remedios Trinidad tayo, yung lugar na mabundok, may mga falls dyan. So lumakas yung tubig, bumaba dito. Yan, nagkaroon ng uka dito. Pero in fairness naman, maganda yung kinalabasan kasi yung mga nakabaon ng mga bato lumabas. Parang feeling ko mas lalong gumanda ngayon, bro. Pag nalinis to. 'Di ba? Mas dadalhin siya ngayon. Dati wala yan, bro. Lupa yan. Yun nga, maraming bukal dito dati pero dahil pinakailaman, nagtampo. 'Di ba? Siguro binungkal para siguro lakihan yung butas nung mismong bukal. Wala na tubig. Grabe, nasira na. Ang laki ng inanong lugar. Mapipicture nyo ito kasi i-insert ko yung itsura ng lugar habang pinapanood nyo ito. Grabe oh. Isipin nyo, ayan yung ganyan kalalim yung tubig. Ayun oh. Sira-sira mga punong yun oh. Yung nagkabiyak-biyak ng mga sanga. Hindi nga lang sanga, puno talaga, nagkakantakrak Ibang-iba na. Ang laki ng kinain talaga ng tubig oh. Pwede ito inumin Terena dito sa bukal oh. Ay, sarap. Gabakay. Ang taas ng baha dito. Ngayon papakita ako sa inyo mga first time sa so akitin to Went for a walk with the stars last night. Did not believe that grabe no? Dati hindi ganyan yan. Sabi nga, nature heals itself. I drove around all across the land. Thought that I was caught in a one-man band, but playing all the sad. Dumating ko sa ilalim ng tubig. Bro, feeling ko, iba trip-tripre siya. Mga pagmimina-mina. Feeling ko pa mga bro, gawin natin na malolos. Ang yaman na namin. Makakita ng gem to bro. Diamond. Pagbutihan mo! Baka mamaya nito. Gaganyan sa tubig.